Breaking news mga kabayan. Israel umatake ng ilang beses sa Lebanon matapos ang ilang buwang ceasefire. Bakit kaya biglang umatake? Pangalawang breaking news. Dating American military base sa Pilipinas, gagawing military reservation. Pangatlong breaking news. Aalamin natin ang mga posibleng aatakehin ng Russia gamit ang mga nuclear weapon nila. Ano-ano kaya ang mga potential nuclear targets nila? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinusuri ng Pilipinas ang posibilidad na gawing isang military reservation ang dalawang isla na dating bahagi ng isang base ng hukbong pangdagat ng US ayon sa pahayag ng kanilang Department of Defense noong Huwebes. Ito ay isang hakbang upang mapalakas ang kanilang presensya sa mga katubigan na nakaharap sa South China Sea. Matatagpuan ang mga isla ng Grande at Chiquita sa Subic Bay na dating isang malawak na base ng US hanggang sa i-reject ng Pilipinas ang lease extension noong 1991. Isang taon ang lumipas at umalis ang mga puwersang militar ng US at ang strategically located facility ay naging isang free port zone. Maaaring makatulong ang pagbabago ng mga isla upang masecure ang free port at isang international airport, gayon din ang pagsuporta sa development ng base ng Philippine Navy sa nasabing lugar. Ayon sa Department of Defense, ang Grande Island ay isang strategic vantage point na may malinaw na view ng mga key sea lanes sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc. Ayon sa pahayag ng Department of Defense, na tumutukoy sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa South China Sea, gayon din sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Ang pagtataguyod ng mga karapatan ng soberanya ng Pilipinas sa South China Sea ay isang pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paulit-ulit na nakipag-argumento sa China hinggil sa mga kilos at patuloy na presensya ng Coast Guard at fishing militia ng Beijing sa mga disputed features sa EEZ ng Pilipinas. Lumitaw ang tensyon nang itaguyod ni Marcos ang mas malalim na ugnayan sa Defense Treaty ally na Estados Unidos, kabilang ang mga training exercises kung saan ginagamit nila ang US Typhoon missile system na isa sa ikinagagalit ng China. Samantala, sa iba pang mga balita, nagsagawa ng mga airstrike ang Israel sa Lebanon matapos ang pagpapaputok ng ilang rocket mula sa Lebanon patungo sa Israel sa isang pinaka-worst violence mula nang magkaroon ng bisa ang ceasefire noong Nobyembre. Sinabi ng militar ng Israel na tinamaan nito ang dose-dosenang mga rocket launcher at isang command center ng Hezbollah na isang milisyang suportado ng Iran at isang political group sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, 7 tao, kabilang ang isang bata, ang namatay at 40 ang nasugatan sa mga airstrike. Maraming armadong grupo ang kumikilos sa Lebanon, kabilang ang Hezbollah at mga Palestinian factions, at walang sino man ang nag-claim ng responsibility para sa pag-atake. Ilang oras matapos ang unang set ng mga airstrike, isang second wave of attacks ang isinagawa noong kinagabihan sa mga target na kinabibilangan ng mga command centers, mga infrastructure sites at sa isang weapons storage facility sa Lebanon. Ang rocket attack mula sa Lebanon noong Sabado ay naganap ilang araw matapos magpalakas ng opensiba ang Israel laban sa Hamas na isang kaalyado ng Hezbollah sa Gaza. Sinabi ng militar ng Israel na na-intercept nila ang 3 rocket sa bayan ng Metula sa hilaga ng Israel at wala namang mga nasaktan. Sinabi ng Hezbollah na wala itong kinalaman at nananatiling committed sa ceasefire. Ayon sa militar ng Lebanon, na-disarm nila ang 3 primitive rocket launcher sa Timog at sinabi ng Defense Minister ng bansa na nagsimula na ang investigasyon sa insidente. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng pressure sa isang fragile truce na pinangunahan ng US at France na nagtakda ng pagtatapos sa mahigit 1 taon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
Sa iba pang mga balita, isipin natin ang pinakamasamang senaryo, isang desperado at nawawala sa katinuan na Vladimir Putin, nalalapit ng mawala sa kapangyarihan. Sa kanyang huling hakbang, bago tuluyang bumagsak ang kanyang rehimen, nag-utos siya ng malawakang pag-atake gamit ang mga nuclear weapons ng Russia. Lahat nakatarget sa mga bansang Western, lalo na sa United States, habang bumubukas ang mga silo. Daan-daan o kahit libu-libong intercontinental ballistic missiles ang sabay-sabay na inilulunsad, lumilipad sa bilis na 15,000 miles kada oras. Taglay ang mapaminsalang nuclear warheads. Pero ang tanong, saan nga ba sila papunta? Buti na lang, ang senaryong ito ay nananatiling malabong mangyari. Pero hindi rin ito imposibleng mangyari. Ang totoo, ang Russia ang may pinakamalaking imbakan ng mga nuclear weapons sa buong mundo. Halos 6,000 ang kabuuan at tinatayang 1,600 sa mga ito ay nakadeploy na. Matagal nang tinatalakay ng mga eksperto at leaders ng bansa ang tanong na ito. Kung magpapakawala ang Russia ng mga nuclear arms, saan sila tatama? At ngayong muling tumitindi ang mga banta ng nuclear war, panahon na para suriin natin ito. Kung mangyari ang ganitong trahedya, ano-ano ang mga unang tatamaan? Kung susugurin ng Russia ang United States gamit ang mga nuclear weapons, ang una nilang pupuntiryahin ay ang mga pangunahing sentro ng kapangyarihan at defense ng bansa. A. Sentro ng pamahalaan at militar. Isa sa mga pinakaimportanteng target ay ang Pentagon, ang punong tanggapan ng US Department of Defense. Kung masisira ito, malaking pinsala ang idudulot sa kakayahan ng military ng Amerika na magplano at magbigay ng utos. Ang pagsabog ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng halos kalahating milyong katao at pagkakasakit ng marami pa dahil sa radioactive fallout. Malamang na madamay din ang buong Washington DC, kabilang na ang White House, US Capitol at Supreme Court. Sa layo na 2 and 1,700 miles mula sa Pentagon, ang White House ay tiyak na aabuti ng lakas ng pagsabog. Kapag naroon ang presidente, malaki ang chance na siya ay mapatay sa unang bugso pa lang. Kapag nangyari ito, agad magdedeklara ng state of emergency at posibleng ipatupad ang martial law. Kung sakaling mamatay ang presidente, ang susunod sa linya ay ang vice-presidente, Speaker of the House at iba pang nasa line of succession. B. Mga missile silo at Air Force bases. Sunod na target ng Russia ay ang mga missile silos ng Amerika upang mapigilan ang ganti mula sa United States. Ngunit mahirap itong maisakatuparan ng buo dahil ang United States ay may early warning systems, nuclear submarines at air defense na handa sa ganitong sitwasyon. Isa sa mga target ay ang Malmstrom Air Force Base sa Montana. Nasa base na ito ang 150 Minuteman III nuclear missiles. Kapag tinamaan, halos lahat ng nasa base at nasa mga kalapit na bayan tulad ng Black Eagle at Great Falls ay maaaring mamatay. Susunod ay ang Minot Air Force Base sa North Dakota. May katulad itong bilang ng mga missiles, pero mas maraming tao sa paligid nito. Tansya ay mahigit 23,000 ng agad na mamamatay at 20,000 pa ang magkakasakit o masasaktan. Isa pang target ay ang Francis E. Warren Air Force Base sa Wyoming. Ang mga missiles dito ay nagkalat sa mga lugar ng Nebraska, Wyoming at Colorado, kaya mas mahirap itong lubusang wasakin. Gayunpaman, higit 25,000 ang posibleng casualties at ang lungsod ng Cheyenne ay maaaring mabura sa mapa. C. Mga command at control centers. Bukod sa mga silo, siguradong aatakihin din ng Russia ang mga command and control centers na siyang utak ng operasyon ng military ng United States. Isa na rito ang NORAD headquarters sa Colorado, isang pinagsamang organisasyon ng United States at Canada na responsable sa pagbabantay sa kalangitan ng Hilagang Amerika. Kung tamaan ito ng nuclear, posibleng higit 60,000 ang mamatay agad at 200,000 pa ang masasaktan o mai-irradiate. Isa pang target ay ang Offutt Air Force Base sa Nebraska, kung saan matatagpuan ang STRATCOM o ang United States Strategic Command. Kung masisira ito,
mawawala ang koordinasyon ng United States military sa buong mundo. Posibleng 40,000 ang agad na mamamatay at 150,000 ang masugatan. D. Mga communication bases, VLF transmitters. Target din ang mga VLF stations na ginagamit para makipag-ugnayan sa mga nuclear submarines ng Amerika. Una na rito ang base sa Cutler, Maine, na nagpapadala ng signal sa mga submarines ng Atlantic Fleet. Kaunti lang ang maaaring mamatay sa lugar na ito, pero ang epekto sa karagatan at kalikasan ay napakalawak. May katumbas ito sa Jim Creek Naval Station sa Washington para naman sa Pacific Fleet. Kahit malayo sa mga lungsod, ang radiation ay maaaring umabot sa Seattle at Vancouver at magdulot ng malawakang wildfire. Sa Hawaii, may isa pang transmitter sa Oahu, ang Lualwale Station. Dahil dito, maaaring isa ring target ang Hawaii, lalo na't ito ang pinakamataong isla. Kapag tinamaan, maaaring maging hindi natirahan ang buong isla at kaunti lang ang lugar na maaaring pagtaguan. At kung sa mga base at command centers pa lang ay daan-daang libong buhay na ang mawawala, paano pa kaya kung pati mga sibil na lugar ay tuluyan na ring maging target? Mga civilian target sa Amerika. Kapag humantong sa tunay na digmaan ang tensyon sa pagitan ng Russia at United States, hindi lang mga military base ang magiging target ng nuclear weapons. Isa sa mga pangunahing layunin ng isang full-scale nuclear attack ay ang sirain hindi lang ang lakas militar ng kalaban, kundi pati na rin ang mga lungsod na nagsisilbing sentro ng ekonomiya, komunikasyon at kultura. Sa madaling salita, ang mga sibil na target at sa listahan ng mga pinakamalamang na puntiryahin, nangunguna ang New York City. Ito ang pinakamalaking lungsod sa buong United States at kinikilalang financial capital ng mundo. Kung tatamaan ng isang nuclear weapon ang Manhattan, ang magiging epekto ay tunay na apokaliptiko. Sa loob ng ilang segundo, tinatayang 1 and 5/10 to 2 million people ang maaaring mamatay agad. Ilan pa sa milyon-milyong nakatira sa city ay maaaring magtamo ng malulubhang sugat, radiation sickness o pagkasawi mula sa pagbagsak ng mga gusali. Pero hindi lang iyon ang nakakatakot. Ang shockwave mula sa pagsabog ay makakalikha ng hangin na aabot sa 500 miles per hour, sapat para itumba ang mga poste, bunutin ang mga puno at ibalibag ang mga tao. Ang mga bubong at pader ng mga gusali ay pwedeng matangay at ang mga basag na salamin, kahoy at bakal ay magiging deadly projectiles. Ayon sa ilang pag-aaral, kung ang pagsabog ay magaganap sa Times Square, makakalikha ito ng crater na 50 feet deep at ang pinsala ay kakalat sa halos 3 and 2/10 miles sa paligid nito. Aabot sa Gramercy Park at American Museum of Natural History. Sa ganitong sakuna, ang mga ospital ay agad na mapupuno o masisira mismo. Walang sapat na kakayahan ang city na mag-evacuate ng milyon-milyong katao, lalo na kung tuluyan ng mawalan ng kuryente, komunikasyon at transportasyon dahil sa electromagnetic pulse. Susunod na target, ang Los Angeles. Isa itong cultural powerhouse, tahanan ng Hollywood at ng maraming media companies. Kahit hindi kasing sikip ng New York, ang Los Angeles ay may mahigit 4 million people at dahil sa urban sprawl nito, mahirap ang evacuation. Kapag tinamaan ng nuclear weapon ang downtown LA, tinatayang 500,000 to 700,000 ang mamamatay agad at higit 1 and 5/10 million ang maaaring masugatan. Ang problema, ang LA ay umaasa sa mga sasakyan at may tinatayang 5 and 5/10 million cars sa lungsod. Kapag nagkaroon ng panic, lahat ay sabay-sabay natatakas. Pero ang resulta, traffic na hindi makagalaw, daan-daang libong katao ang maiiwang stranded sa gitna ng radioactive fallout. Dagdag pa rito, ang chronic drought ng Southern California ay lalong lalala. Ang mga pinagkukunan ng tubig ay maaaring makontamina ng radiation na magdudulot ng kakulangan sa malinis na inuming tubig para sa milyon-milyon. Isa pang posibleng puntirya ay ang Chicago, ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa United States, na may populasyong humigit kumulang 3 milyon. Ang nuclear blast dito ay maaaring kumitil ng 500,000 to 600,000 lives
habang higit 1 milyon ang masasaktan o magkakasakit. Dahil nasa gilid ito ng Lake Michigan, maaaring maapektuhan ang buong Great Lakes region, isa sa pinakamalaking sources ng fresh water sa buong mundo. Ang hangin mula sa lake ay pwedeng magdala ng fallout radiation papunta sa mga kalapit na estado, sa Hilaga, Timog at Silangan, na magpapalawak ng saklaw ng sakuna. Sa mga sibil na target pa lang, malinaw na ang layunin ng isang nuclear strike ay hindi lamang wasakin ang military ng United States. Gusto nitong sirain ang pundasyon ng lipunan, ang kabuhayan, tirahan, kalikasan at mismong pagkatao ng bansa. At kapag ang mga lungsod na tulad ng New York, Los Angeles at Chicago ay nawalan ng buhay, ang pagbawi ay magiging halos imposible. Mas malawak na epekto. Kapag sumabog ang isang nuclear weapon, ang epekto nito ay hindi lamang limitado sa lugar kung saan ito bumagsak. Ang totoo, ang pinsalang dulot nito ay lumalampas pa sa immediate blast zone at maaaring kumalat sa napakalawak na bahagi ng bansa o kahit buong kontinente. Una sa lahat, ang radiation fallout. Kapag pumutok ang isang nuclear weapon, nabubuo ang isang radioactive cloud na sinasakyan ng hangin. Kaya kahit nasa 100 miles ang layo mula sa pinagsabugan, maaaring maabot pa rin ng fallout ang mga komunidad, kabundukan, sakahan at ilog. Halimbawa, kung tamaan ang Los Angeles, maaaring dalhin ng hangin ang radioactive dust papunta sa mga kalapit na estado gaya ng Nevada, Arizona at New Mexico. Kung sa Chicago naman ang impact, maaaring kumalat ang kontaminasyon sa Great Lakes region, na siyang pinanggagalingan ng fresh water para sa milyon-milyong tao sa United States at Canada. Ang tubig sa mga ilog gaya ng Mississippi River ay maaaring magdala ng radiation mula Hilaga patungong Timog. Ang mga bayan at lungsod na umaasa sa tubig mula sa ilog ay maaaring mawalan ng malinis na inumin sa loob ng ilang buwan o taon. Maaaring mamatay ang mga hayop, ang mga pananim ay hindi naligtas kainin, at ang buong ecosystem ay tuluyang mawasak. Pero hindi lang kalikasan ang apektado. Ayon sa mga pagsusuri, kung magkaroon ng full-scale nuclear attack mula sa Russia, tinatayang mahigit 256 million Americans ang maaaring mamatay, masugatan o malantad sa matinding radiation. Iyon ay katumbas ng halos 3/4 ng buong populasyon ng United States. At huwag nating kalimutan, halos 80% ng populasyon ng Amerika ay nakatira sa silangan ng Mississippi River. Kaya kung ang mga lungsod sa East Coast, gaya ng New York, Washington DC o Boston, ang tamaan, mas marami pang buhay ang masasakripisyo. Ngunit habang abala ang United States sa pagtanggap ng ganitong kalamidad, hindi ibig sabihin ligtas ang Russia. Sa sandaling magpakawala ang Russia ng nuclear attack, automatic ang ganti ng Amerika, kasama na rin ang buong NATO alliance. At sa tugon na iyon, maaaring mabura rin sa mapa ang mga lungsod ng Russia. Kaya ang mas malawak na epekto ay hindi lang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa global stability. Sa ilang minuto lamang ng kaguluhan, maaaring maglaho ang balanse ng kapangyarihan at ang buong mundo ay sumabak sa isang sitwasyong wala nang makontrol. Mga target sa Europe. Kung maglulunsad ang Russia ng isang malawakang nuclear attack, hindi lang ang United States ang nasa panganib. Kasama rin sa mga magiging target ang mga bansang miyembro ng NATO sa Europe, lalo na ang mga may presensya ng US military at mga sentro ng alyansang ito. Isa sa mga unang tatamaan ay ang Ramstein Air Force Base sa Germany. Isa itong napakahalagang lokasyon dahil dito matatagpuan ang command center ng NATO's Air and Missile Defense Network. Kapag tinamaan ng isang nuclear weapon, tinatayang 30,000 people ang maaaring mamatay agad. Pero ang mas delikado ay ang fallout. Dahil sa lapit nito sa ibang bansa, pwedeng dalhin ng hangin ang radioactive particles sa buong Europe at posibleng bumalik pa sa Russia mismo. Isa pang mahalagang target ay ang Supreme Allied Command Europe na matatagpuan sa Belgium. Bilang Central Command ng NATO forces sa buong European continent, malamang nasisirain ito ng Russia sa unang bugso ng pag-atake. Hindi malayong mapinsala
ang kabuuang organisasyon ng NATO sa loob ng ilang minuto. Nasa listahan din ang mga US military bases sa iba't ibang bahagi ng Europe, gaya ng Caserma Ederle sa Italy, na siyang tahanan ng 173rd Airborne Brigade, isa sa pinakamabilis tumugon na puwersa ng US Army sa rehiyon. Ang pagkawasak ng mga base na ito ay hindi lang pisikal na pinsala, kundi isang malaking pagbagsak sa moral at kakayahan ng Western Alliance na tumugon. Ngunit hindi lang mga military facility ang maaaring puntiryahin. Maging ang mga pangunahing lungsod ay posibleng tamaan. Kabilang dito ang London, na siyang kabisera ng United Kingdom, isa sa mga pinakamakapangyarihang ekonomiya sa Western Europe. Bukod sa pagiging political at economic hub, ang United Kingdom ay may sariling nuclear arsenal na nasa 200 nuclear weapons, dahilan para ito'y ituring na malaking banta para sa Russia. Kung tamaan ang London ng isang nuclear weapon, higit sa 1 million katao ang maaaring mamatay agad, habang mahigit 2 3/10 million ang maaaring magtamo ng pinsala dahil sa shockwave at radiation. Bukod sa instant casualties, ang lungsod ay magiging halos hindi na mapapakinabangan. Sira ang transportasyon, supply ng pagkain, tubig, at emergency services. Ang radiation ay maaari ring kumalat dahil sa malalakas na hangin mula sa Atlantic Ocean. Maaaring abutin ng fallout ang Scotland, France, at iba pang bahagi ng continental Europe. Kaya't ang isang pag-atake sa London ay hindi lang isang pambansang trahedya. Ito ay maaaring maging simula ng pagkakalugmok ng buong rehiyon. Sa madaling salita, sa isang nuclear war, walang ligtas. Hindi lang ang mga sundalo ang target, kundi pati na rin ang mga inosente, ang mga lungsod, at ang mismong kinabukasan ng mundo. Konklusyon, mahirap mang isipin, pero ang katotohanan ay nananatili. Ang mga nuclear weapon ay totoo at nananatiling isang banta sa mundo hanggang ngayon. Sa loob ng halos 80 years mula nang unang ginamit ang ganitong klase ng sandata sa Hiroshima at Nagasaki, wala ng ibang bansa ang gumamit nito sa aktwal na digmaan. Ngunit sa panahong puno ng tensyon, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan, ang panganib na ito ay muling bumabalik sa isipan ng marami. Ang ideya ng Mutually Assured Destruction o MAD ang siyang nagsilbing panangga natin laban sa isang full-scale nuclear war. Ang prinsipyo nito ay simple. Kung parehong magkakaroon ng tiyak na pagkawasak ang magkabilang panig, walang mananalo. Kaya mas pipiliin na lang na huwag magsimula ng gulo. Ngunit kahit na umiiral ang ganitong prinsipyo, nananatiling hindi handa ang maraming bansa, lalo na ang United States, sa posibilidad ng isang nuclear strike. Ayon sa ilang ulat, kung halimbawa'y tamaan ng isang nuclear weapon ang New York City, marami sa mga aksyon ng pamahalaan ay magiging biglaang desisyon lang, improvised. Batay lamang sa mga plano para sa natural disasters, hindi para sa nuclear war. Nakababahala ito dahil hindi natin alam kung kailan maaaring may isang leader na magdesisyong gamitin ang ganitong klase ng kapangyarihan. At kung mangyari iyon, maaaring wala ng oras para bumawi. Sa ganitong panahon ng hindi kasiguraduhan, ang pinakamainam na gawin ng mga pamahalaan ay ang paghandaan ang hindi inaasahan. Hindi dahil gusto nating mangyari ito, kundi dahil mas malala ang epekto kung tayo'y hindi handa. Dahil ang isang maling hakbang lang, isang maling utos, o isang maling pagbasa ng intensyon ng kalaban ay maaaring maging mitya ng isang sakunang hindi na matitigil. Ano sa tingin mo? Handa ba ang mundo sa posibilidad ng isang nuclear war? At kung hindi pa, ano ang dapat nating gawin bago pa maging huli ang lahat?